May buntag kini ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanukad dinhi sa atong official video ang Camila Hotel 1 sa second floor. Ang ground floor niini sa Camila Hotel 1 anaa ang Sunburst Fried Chicken Restaurant, no? So, ari lang mo para sa mga staycation ninyo, inyong mga bakasyon, dayon katong mga returning OFWs, dayon katong gusto lang nga mapahulay, no? Kay boring na kayo ana sige ra tag stay at home, pwede mo diri staycation sa Camila Hotel 1. Daghang kay salamat ngadto kang Gold Fabriga, ang manager o yun man ang mga staff diri sa Camila Hotel 1 sa inyong pag-abi kanunay sa kapihan sa Dipolog team matag Domingo nga tanan from 9 to 11 o'clock in the morning. So it's a cold and rainy Sunday morning here in Dipolog City. And hopefully, dili rani sa tibok sa Buanga del Norte, I don't know. Kaya wa pata ka monitor sa weather update, no? Karong panahon na. Pero alang sa mga sa dakbayan sa Dipolog, kaliho pagdala mo yung jacket, pagdala mo og kanang payong o raincoat, kay lain ra ba karong panahon na, ug ubon ka, sipunon ka gamay, imnon day kag Omicron ka. So palihog lang, no? So and also friendly reminder sa atong kapihan sa Dipolog, please get vaccinated, no? Katong wala pa ka-booster, pag-booster shots na mo. Katong wala pa po nakapabakuna hangtod karon, kay alanganin, please, pabakuna na kitang tanan. If you love yourself, if you love your family, pabakuna tang tanan para maka-achieve ta og herd immunity. Kana friendly reminder gikan sa kapihan sa Dipolog, ug ingon man inabaga ni Dr. Esmeralda Nadela nga ato ang Chief Administrator sa Buanga del Norte Medical Center, ug ingon man sa Department of Health, pinaagi kang Dr. Jane Haog. Ato nga suki diri sa kapihan sa Dipolog. So, kini sa edit pa hindi mo yung kaninyo. Hold on to your seats, kay daghan kitang hisgutan karon kay hapit naman ang election, kay nini ang ato ang nasod. Kuan man ta, batod pa nila, everyday is kuan. Kung ingon sila Christmas Day, everyday is a political day para sa mga Pinoy, no? Kay bisag humana ang eleksyon, nanggiaway lang gihapon ang mga katauhan o sa bahin sa ilang mga lideres. So muna na nga karon it's about time nga maminaw kitang tanan labi na to mga botante o mga kandidato kay ato ang mga guest karon ang mga taga Commission on Elections. Dunay mga kabaguhan because of the pandemic ug unsaon pag-hold ang national elections o local elections karong May 9, 2022. Kauban nato diri sa ato ang kapihan sa Dipolog team si Silbert Adetico Dunduyano, ato ang IT director sa nga may nagdala sa itong social media platforms, YouTube, Facebook, ug man sa Twitter accounts. Like and view us sa kapihan sa Dipolog. Kauban usab nato ang station manager sa Magic FM. DM live kita sa Magic FM 90.9 MHz. Tuwa dito si Belter Villanueva sa studio o diri sa Camila Hotel 1 si station manager Arnel Kuong. Live kita usab sa Facebook sa Magic FM, no? And then of course si Jando o si Dexter Pahinte sa ato ang mga techie people diri sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. And before we proceed, mga G kita, mayo kita o panabang mag-ampo kita alang sa atong mga makagagaho para kalawian kita tanan ilabi na karon nga pandemic. So please join me in praying in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs, and help us to lead others to you by our example. Most loving Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. Thank you, Lord. To God be all the glory as always. Okay. And before we proceed further, ato nang i-acknowledge ato mga sponsors na may naglag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog. Kay diyan naman ato ang mga guests, gikan sa Comelec o ato mga panelists usab. So thank you so much. Ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines, atong partner sa kapihan sa Dipolog sa corporate world.
Pinaagi kang Beth Ladagan o ingon man ka Engineer Michael Sabihon, ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist sa NGCP nga nagabase sa Iligan City. Ang NGCP doon ay dako kang proyekto mo kanang 52 billion pesos worth nga cable terminal station, kauban na ang underwater cable, no, nga may gigamit karon nga nagdugtong sa Luzon, Visayas, Mindanao para to avoid, no, sa further brownouts o sani sa ato ang bitahon pohon ang NTCP ug sa NECO ato idungan dire para makasayod pud tao do na bay tendency nga mag-brown out sa election. Kaya mao na ikahadlokan pud sa tanan, kaya hadlok sila ang labi na mga kandidato hadlok og limbungan ini brown out daw. So mo po na atong mga issues, no, nga atong kuan pohon, atong i-inform atong mga katawhan pohon. Malain Ginoo. President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., Attorney Cynthia P. Alabanza, ang spokesperson sa NGCP. Thank you so much nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member, House of Representatives, Re-electionist, 2nd District, Zamboanga del Norte. Director Radon Sidinho, Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, Pagadian City. Congressman Romeo Halosos Jr., Re-electionist, Member, House of Representatives, 1st District, Zamboanga del Norte. Engineer Roland Soliva, Chairman, Provincial Advisory Group of ZNPPO and President, Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Good morning and condolence nga to ka Ma'am Cecil Soliva. 2nd District Board Member Julius C. Napigkit, Presiding Officer, Pro Tempore, Sangguniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte. Si Board Member Julius C. Napigkit, ang ni kandidato karon isip Vice Governor sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Mayor Evan Hope Olvis, Re-electionist, Municipal Mayor, Polanco, Zamboanga del Norte. Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer, Sangguniang Bayan, Polanco, Zamboanga del Norte, Re-electionist usab. Petra Cement Incorporated, pinagi ka Engineer Gilbert Cruz, ang environmentally safety nga cement factory diri plant diri sa Zamboanga del Norte. Anang nagutang sa Lawel Rasan Roja, Zamboanga del Norte. Janus Marketing, na maligya sa spare parts sa inyong motorcycles sa 4-wheel vehicles at a reasonable price. Anamay hutang sa Quezon Avenue, Dakbayan sa Dipolog. Pangita lang si Janus Yu, ang proprietor manager, o matawagan sa telephone number 212-1148. JJ and P Fruit Nursery and Lumberyard, maligya sa fruit seedlings o ingon ng coconut lovers at a lower price. Anamay hutang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte. Pangita lang si Perfecto Necesario, ang proprietor manager. Attorney Peter Waico, Dipolog City Councilor, incumbent, an ex-officio board member, incumbent, 2nd District, Zamboanga del Norte. Siya ang president sa Philippine Councilors League, Zamboanga del Norte chapter. O ingon man si Attorney Peter ko ang magpapili pagka 2nd District board member, Zamboanga del Norte. Si Boy Lee going out. And musumpay dyan. Mayor Melody J. Tulin, Re-electionist, Musical Town, Salog, Zamboanga del Norte. Wilbert Jojo Magallanes, former City Administrator, Dapitan City, Board Member Aspirant, 3rd District, Zamboanga del Norte. Former Zamboanga Sibugay, Provincial Governor Romel Big Halosos, Mayoralty Aspirant sa Dipolog City. Kasabag Growers Association of the Philippines, pinaagi kang Susan Empeñado, anami mo tang sa Dampa, Dapitan City, o gingon man sa ground floor, Dapitan City Hall, na maligya sa delicious kayo nga kasaba chips, tigitaan ng tagaan diri, o gingon man ba na crackers, boneless bangos, o guban pang local farm products. And shout out to Roger William and Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland, nga to kang RD o kang Jennifer sa Doha, Qatar, nga to kang George, kang Lady o kang Baby Zenzen sa Toronto, Canada. O salamat dahil ang team Kapihan sa Dipolog nga gi-invite me dito sa Chow Bai restaurant sa Gloria di Dapitan Gabi o ingon man dito sa Fantasyland nga nilantaw mi sa shows nga educational kay itong Lakbay, Pinas, no, sa Dapitan City. Alang sa mga estudyante, ngayon kayo dito, no, dalawa itong mga anak, barato, Raksal. So, salamat kayo
sa namunuan sa Gloria di Dapitan, pinahagi kang mayoralty aspirant sa Dipolog, Romel Halosos, giimpitar ang kapihan sa Dipolog team. So, next na to nga journey, basig mubalik dito sa salog na to kang Mayor Melody Tulin Usab. So, ang kapihan sa Dipolog open sa invitation sa anybody or any group ha, kay naanad man taan eh. So, bisag sa invite na to, basta kay kuan lang ta, accommodated lang ta, okay ta itang tanan. So, mo na. Ato acknowledge ang ato mga panelists karong butaga, ato acknowledge lang katong abot. Katong dili maabot og yaran ato acknowledge. Wyatt Akas, please, ang Administrative Manager sa Philippine Ports Authority. Good morning, Wyatt. Good morning, Ma'am Edith, and good morning sa atong mga halangdon na bisita from Comelec. Sa ato ang mga taga-sunod o taga-paminaw sa kapihan sa Dipolog. Happy Sunday, and I hope you will join with us as tamang human ato ang programa because it's party ni sa ato ang coming election and it is very informative from the Commission on Election. So, good morning. Thank you so much and good morning. Board Member Ronilio Boy Lee. May buntag din kung ato mga bisita sa Comelec. Ayok na sige na ni kay nagkaroon na ba ning gitawag na itong bugnong lugay nung Grabe yan tayo ba? ngayon na yung mga up and down ng mga atake o kuban pa bisag wa pa'y campaign period naghananapot ng mga tarpaulins, mga nanghatag mga bugas o ba pang makaon. Well, mamugin na Pinoy nga eleksyon. Ako going out naman ta. Most probably muna ko wala gato. So now ta naman nato mga kadakuan sa kung balikon ako. This is not only the first series na rin, puhon. Kay matagkaroon na niya, muna mo yung mga problema ng musulbong, kumilikra mo makasubad. Thank you so much, Board Member Boy Lee. And of course, we have with us ang ato ang bag-o nga designated nga Comelec officer diri sa Dakbayan sa Dipolog, none other than Attorney Jed Labador. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Yes, good morning ma'am no. Good morning sa tanang listeners no sa diri sa tuang kapihan sa Dipolog at the same time sa tuang watchers no sa FB page live. Pasalamaton ko nga gidala ko sa tuang supervisor no dinhi sa tuan sa kapihan sa Dipolog kay actually this is my second time no. In the previous election I was assigned here but not in Dipolog City but in Dapitan City. So karon diri ko reshuffle then I will be assuming office by tomorrow. So hopefully mas nindot ato ang discussion karon especially nga maabutay na po ng ato ang campaign period, mag-start na ato ang campaign period especially sa national. Thank you. Thank you so much, sir. No? Welcome to Dipolog City. Kung sa post na to sa Facebook, atong ko na-research nga si Attorney John Barbera ang dire unta sa Dipolog City. However, na-transfer po diyan na nagpulihan ni Attorney Jed Labador. So just the same, puro man sila mga officer sa official sa Comelec. So atong itugyan kanila ang atong singpit nga pagsalig kay sila man jud ang naka-task under the law para mapahigayon sa election. And of course, we have with us atong suki nga salamat kay ko nga sa kanunay nga mosanong siya sa atong imbitasyon diri sa Kapihan sa Dipolog. Bisag tuwa siya nag-travel, mutubag yun siya o kanusa siya available. So thank you so much Attorney Ellis Miguel ang ato ang Provincial Election Supervisor 4 sa Commission on Elections. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Ma'am Edith. Good morning sa atong panelists, no? Akong classmate si Madam Wyatt, si Board Member Lee. Sa atong mga listeners and watchers, good morning. This is also my second time to serve as the Provincial Supervisor in Zamboanga del Norte. During elections, I was here 2019 ako sadto and karon nabalik na sad ko dire because my original station is in Zamboanga del Sur but I was also reshuffled here for purposes of this election. So it's good that we have a program like this, a programa nga inani to of course inform the people and of all the activities, especially karon this is an election na one of a kind never had experienced this kind of elections in my as far as in my lifetime inani nga we are holding elections
in the midst of a pandemic, no. Maayong buntag, Ma'am Edith. Thank you so much. Ako dahil i-greet no, good morning and happy Sunday ang ilang mga kaubana to mga friendship. Attorney J. Balisado, Regional Director na sa Comelec, na karon sa Iloilo sir no, na-assign. Of course si Attorney Josel Maputi, si Cynthia Cabrera tong friendship no. Kaysa pa kong uban no, dili na to mahingan lang tanan basta ang Comelec tanan ato ng mga amigo no, mga suki na nato diri sa kapihan sa Dipolog. Ag ako dahil i-greet po good morning and happy Sunday Attorney Robel Ligorio na naminaw karon, si Attorney Rosilio Matoy Barinaga nga mulansar pagka Councilor diri sa Dipolog City, tapos si Edgar Salonda, si Alimarlo Dagpin, atong General Manager sa Dapitan City Water District. Julius Salaveria, na nag-monitor na to karon mo sento si ang question atong CPA panelist sa kapihan sa Dipolog. Okay, let's start the ball rolling. Board Member Boy Lee, will you please do the honors of asking the first question of the day? update, balik ko na ko, nagkainit na kay umaabot ang buglong lugay nun. Matupan ni Atty. Miguel amidst sa pandemic, first time. Now, muna'y dako kayong tanghaga niya na atoron sa umabot eleksyon. Kaya after the Christmas season, ni-surge ang atong COVID, pinaagi courtesy of Omicron variant. Na kining Omicron variant, although sa trending karon sa NCR, particularly, ni-down na sila. Daw na sila gitawag ng negative growth sa Delta variant. Pero sa ubang mga probinsya, Visayas, mga parts of Luzon, ug sa Mindanao, particularly, gamintain ang Omicron, so to say, o wala pag-sign na medyo mo ubos. Ang problema karon, whether tinuyo o dili, ha? Musod sa pagkalit sa Marso or April. What will happen now sa atong election? Iliban na i-declare like alert level 3, 4, 5 o usa pa na alert nga medyo itawag og high risk. Nanara ba itawag o di man po na executive order o balaod na dili pagawso ng mga unvaccinated, dili pa bakon, di pa sudlon, di pa mingle sa mga other than the members of the family. Doon matawag na ito, doon ay gitawag failure of election. So, kana possible scenario na, di ba? Kaya kaya sabi, magtuo ng Omicron kalit. Dabong narapot sa India ron ka nang gitawag B1, B2 nga variant na po niya na. Stealth. So, kani, speculative ni nga doon daw sinod. Lipay pa ko ba? Postponing election kay extended itong term, na. Pero, safety first, health first. Muna akong pangutana. Kung naman gaya ko yung mga doubts pa, mong ako niya godit. Okay sir, Attorney Miguel please. Yeah, no. We acknowledge, in fact, sa Comelec, in the guidelines for the holding of elections para sa mga electoral boards nato, naka-incorporate na diha nga itong mga protocols na i-implement nila. Holding of elections and postponement of elections for that matter is not an option para sa MUA because it is clearly provided in the Constitution the date of the elections, no. So kami sa Comelec, we are kana kung ingon, no, dili na option na mo nga mag-postpone ng elections karong day. So that's why we have already put in place certain protocols on election day that should be followed by the electoral board, members of the electoral board, katong mga maestra nga mo serve. Kanang no vaccination, no vote, that's not true, no. Even if you are unvaccinated, you are allowed to vote. We cannot add any qualification for that matter para sa tao makabutar, no. It's not one of the qualifications nga kinahanglan ang makabutar vaccinated, no. Pwede tanan, dili na sa requirement. So ang atong on election day, we have protocols like natay ginatawag og medical officer or medical something staff nga mo check per voting center na ana siya, that will be checking the temperature of the voters that will be clocking in sa atong mga voting centers. So
o ikaw taas imong higher than normal imong temperature, we have the so-called isolation polling place. Wa na usa ka room diha anang eskwelahan nga designated as an isolation polling place for those people nga taas ang ilahang temperature than normal. So, naatay support staff diha sa IPP ang mong ginatawag, isolation polling place. Daton tong taas o temperature dito, papahuayon gamay, ug munawag ang temperature, pwede na nato siya paalaw butar dito sa iyang presinto. But, ug taas gyud yang temperature, same di ato nang ipapahuway, ang procedure diha, ang iyang natay support staff dito, papirmahon lang siya og authority atong butante. The support staff will go to his or her precinct asa siya supposedly mubutar. Kuhaon niyang balota dito, dadon sa polling IPP, dito niya butaran. Di na siya moadto dito physically sa asa siya nga presinto. So, pilapan to. As long as tayo authority, mo issue authority ang butante nga ipakuha ako balota dito sa polling center asa to repeat ako room. Adto ibalik dito sa dito niya shadean. Then pag humalog shade, ibalik na pud tong iyang balota para ipakaon dito sa machine. Asa to iyang designated nga polling center, asa to iyang room, asa siya naka-assign. So, nga atong procedure, no? So as to avoid contact atong taas og temperature kay murag taas imong temperature suspected kuan man na suspected case man ka, di ba? Ug naa kay symptoms, sipon ba, bubak ka. So Positive siya pa uliyon. dili po nato may bawag positive kay wa mo butay test diha actual. So di po nato dito po nato magdibuta kabalo nga Ang body temperature Body temperature of symptoms. Okay. Yeah, Symptoms. symptoms. Ito na yung Yeah. kajut. May imagine ako ng isolation room nga ang nagman diya sa machine, mga tao, nagsuot, mga PPE. Meaning, murag ka kang muna, sila mga astronaut diya siguro. Actually, ang atong IPP wala siya machine, no? Ang ako as I have explained earlier, ang procedure lang niya is natay IPP. So, granting na mga butante dito sa IPP, na isolate na. Kato mga butante ha, ilahang balota kuhaon to dito sa presinto nga asa sila supposedly mubutar. Namatay support staff dito. Matuto siya dito sa presinto nga asa siya supposedly mubutar. Kuhaon niyang allocated nga balota dadon sa IPP para siya ida niya dito sa IPP. Tayo ibalik na po dayon tong balota niya nga nahumanag shade, ipakaon dito sa machine ug asa tong original niya nga precinct. So ana to procedure. Wala tay machine diha sa machine sa IPP. Ako dito, wasun na ginagawa nino. Sige, yaknalis sa nato ang pagyabot ni General Manager Limarlo Dagpin atong panelis usab sa kapihan sa Dipolog. Good morning. Daghang kay salamat Ma'am Edith. Good morning sa atong mga bisita ug ingon man sa atong mga pinalagang tigpaminaw. Banay kami sulod sa ka oras ko kabildo kuyog sa atong mga kakomere. Thank you so much. Board Member Lee, proceed please. Mga May question daw. two or three questions na lang, no? So, sa imong gisulti attorney, what happened sa mga lugar nga i-declare sa local government unit o sa IAT ba dito na kanang gitawag granular lockdown. Unya, it's happened na ng lugar na po yung mga presinto. Kandi ko postpone lang sa mga lugar or unsa may buhaton sa komunika na. Kaya karon na pamagya po yung mga lugar nga gipang granular lockdown. The more og i-lockdown na kita. Simbako. Simbako, buyag. Pero po yan. Okay, sir, Attorney Miguel please. Yeah, kanang granular lockdown sa ano na siya, sa LGU. But the COMELEC can always allow these people to go out because we really cannot ang deprive our countrymen of their right to vote actually. Ang ano lang gid nato diha kanang mga naasa quarantine facilities. Kay dili na magid nato na pwede positive na magid na sila. Inato na siya pwede pagawson. Pero these people nga kanana ang wala dili ra pud sila declared as positive. In fact, naa kay itagila designate nga IPP for purposes nga naa kay symptoms although you're not declared positive, na kay symptoms, taas imong temperature, that's why there is an isolation polling place. Every voting center, then it will add up, depende pag sa kadakon sa voting center, no? Depende pag sa kadakon, mag-add up ta og additional IPP. Na magutay, especially sa mga dagkong syudad, magut sila yung mga polling center na tag 20, tag 30 ka, clustered precinct sa usa ka eskwelahan ba. That's why we are adding additional IPPs anang mga polling centers na dagko, no?
lang yun na to, bottom line is we cannot deprive our fellow countrymen of the right to vote, no? Except lang yun siguro, positive na yun ka, siyempre, you're violating IATF guidelines as far as dili magagawas itong positive na yun. Okay, last na for the meantime. Wala ba bagong kausaban sa period of voting kay sa kinahanglan nga temperature kaon, mag-observe patag social distancing, etc. Dalan jud kayo. Ang atong natural nga pag-eleksyon alas 8 man digway na, taman alas 3, di ba? O wala naging mabutar. So, wala ba'y kausaban or flexibility sa time sa pagbutar? O, anybody, si atong ni Jed ba o si atong ni Miguel, may makatubagan na? Yes, Board. We acknowledge muna sa COMELEC na in fact our voting time is extended no, from 6 a.m. to 7 p.m. na siya. No? So that's 13 hours, no? By 6 to 6, that's 12, plus 7, that's 13 hours. So that's 13 hours of voting time, no? Pagka 7 p.m., the procedure on that is napay tao, imuilista, kapatarong yapon na to na siya. As long as napay tao. Ang ato lang kung assignment karon sa mga rooms nato, kami ginasuggest gid namo sa mga schools nga daghan pang extra nga rooms. Atong room supposedly kani nga room A mo ni butaranan. Ate extra nga room gyud for holding area ba. Para ang tao usahay maglinya, dili na siya maglinya magtindog. Natin murag holding area pikas room, then dito na to kuha itong butante nga mubutar anang next in line nga mubutar ana sa Okay, court. labi na ng clustering ba ang Yeah. porsyento? Okay, thanks so much. Attorney Jed Lavador, anything you can add please before we will proceed to the next question? Yes, no, ako lang i-add nga may tungkuan nga when in case of regional lockdown, di jud ta kaingon nga during election day nga di jud pagawson. Sige kaingon pa na Attorney Miguel except lang ato mga nakakuan sa quarantine facilities, dili jud na sila pwede magawas pero during election day ato yung pagawson na ang COMELEC jud dili jud nato pwede i-kuan i-postpone ang election. And then katong kuan ni Ma'am ganiha nga ang proposed daw is 2 days. Actually nasa atong resolution nga 1 day lang jud ang election, no. And the time was only extended for 1 hour. So kung napa may kuan diha mga butante within bisag 7 hours na Pila ka nagpinya. radius? Actually 30 meters within the 30 polling meters. center. Mora gyapon. Okay, thank you so much. Here's a question coming from atong panelist na si Julius Salaveria. Matupin niya, and I quote, "Hello KSD family, good morning and happy Sunday. Akong gi-assume nga ang COMELEC kumplito na sa tanang tumanong guidelines sa election. Aduna ba'y contingent measures kung insigida kinahanglan urgent isolation of a group of teachers, no, God forbid, in a certain precinct?" Attorney Miguel, please. Kumano to, teachers yung ipagutan na minute o butante? Teachers. Teachers, basin siguro kung taas yung temperature teachers siguro. That's why naabot tayo kuwan, naabot tayo isolation IPPs anak. Dili na po siguro to sa butante, no? Naabot tayo kuwan, naatay siguro a place for these teachers where they can be isolated, no? In fact, naana sila ang atong mga teachers karon over and above ang ilang allowances, naabot sila yung mga COVID allowances, no? Supplies that can be taken. Natin sa sarili, mura siya to procure po mga COVID supplies. Siyempre, mag-mask mo yung mag-alcohol ka on election day, no? Para naapot sila ikuan. And hopefully, dili ragit po, no? Ako yung pangadji ragit is Omicron will die down, will slow down. I think slowly ang bangko sa provinces. Muraga plateau naman yata po ang prediction sa IATF. Hopefully on election day dili ra gyud siya, no. Although we do prepare really for these scenarios, no, kay lisod po we will be caught with our pants down, no. Wala tay contingency measures. So there will really be contingency measures. The election officers or kami, we are being encouraged to really coordinate with the local IATF as far as protocols and as far as kanang assistance, no? Medical assistance during election day. Previous elections, na naman tayo mga medical personnel in coordination with local health authorities sa kada polling center. But now, we really take seriously, no? Na at least naagi, kung naamang gani capacity na po siguro ng LGU, kawalang tag-ambulansya, no? Ma-cluster na to ng
voting centers. At least, kung di yung makayatag sa ka-voting center na ambulansya, siguro, duha, tulo, oo, ambulansya. Para na lang tayo in cases of emergency, especially sa sitwasyon karon. Okay, here's another question coming from Julius before ni Alimarlo. Do by time and motion study pag-address sa anticipated nga gidaghanon sa botante. Unsay lessons learned nga inyong ma-share sa gihimong mock election sa ubang lugar? Attorney Miguel. Naanataan ang among gauge lang yun is katong Palawan plebiscite, if you remember. I think that was last year, no? The Palawan plebiscite. I-implement na nining IPP. 2021 or 2021, no? Pandemic na to. There was, I don't know there was not even a single case after the elections, no? Sa Palawan. Dili lang po siya nato kadaghan ng crowd because that was only a plebiscite to divide Palawan into two provinces. But we have learned some lessons from it. Isa na gyud na kanang IPP. Naamon gyud tay mga kaigsuonan mo ato sa pag-check sa temperature o disipon ba unsa ba? Giubo ba gyud unsa ba? That's one of the lessons gyud nga amo nakatunan dito. That's why we are putting it in place now, no? Natay IPP, natay support staff dito, which is para nako maayo ra pod, no? Kaysa naman paatog gyud sa patuon dito. Yes. Mumix sa atong daghang tao. One thing also, gilower po na to ang number of voters allowed inside the polling center at a given time. Sa una, 12 man siguro na. Karon it is only, gilesen na to, 8 to 10. No? Para lang yun, to avoid yung crowding sulod sa, we all know po, ang atong mga rooms diri sa Pilipinas, classrooms na to, di na na po kadako. No? Ang regular size niya. That's why we are reducing the number of voters at a given time sulod sa voting sa polling center. Okay. Attorney Jed Labrador, can you add? Yes, no, akong i-add lang tong kaganina, sir, regarding sa electoral boards. Actually, nasa to ang resolution nga ang electoral board, although dili din siya required nga vaccinated, but preferential be given to those teachers nga vaccinated. Hopefully po, ang ato ang mga electoral boards nga mo serve, no? Especially dito sa mga I was in Kuan Pagadian City, ako yung gi-require nga at least vaccinated ang ato ang electoral boards, ato ang teachers nga mo serve sa Kuan during election day. Okay, thanks so much. Limarlo, Nagpin, please, your question. Daghang salamat din. On my way to the Kapihan sa Dipolog, I'm listening. And it's true. It's beyond the authority of the COMELEC to postpone elections because it is so mandated in our Constitution. Now, truly, this is one of a kind elections. Kay nahitabo ni sa the most challenging time where the world is placed in the pandemic. Pero naamay mga reports nga atong nasagap nga after all the efforts nga ginahimo sa gobyerno, they are about to declare the pandemic to become endemic. Mura na ordinaryo nga sakit ba? So I hope makapas ko baka ning atong eleksyon nga nagkaduol naman tayo. But of course there are talks nga gina-entertain nila nga declaring the pandemic into endemic. Ang akong pangutana sa ato mga bisita karon is kung pananglitan magpabilin pa ng pandemic and mo increase ang cases, ang atong mga officers sa COMELEC mag-positive. Kung sa mga contingencies nga itong posibleng himuon. Yes. On the part of the COMELEC mismo, Attorney Miguel, please, God forbid. Yeah, no. Bitaw ng sakto mo ng God forbid yun, edit no, kay lisod kayo. Okay, prayers, kitang tananan eh. Lagi ba? Kami, we have a protocol on that, especially katong sa filing sa COC. Na may protocol ato. Last month, ato September, October sa registration, nanamit sa may protocol as para sa mga personnel. So ang amo lang is to reallocate other personnel from other municipalities. Malalitan din sa Dipolog, God forbid, ma-expose sila or ma-positive sila. Other personnel from other cities and municipalities can be reassigned, no? Pwede man may ana. We are, although it's election period, no? But we are given the authority to reassign personnel at any time, no? So pwede ta, wala problema. We can take other personnel from other offices, walang available from our regional offices, from our region, o ako po sa probinsya, pwede na ko na i-reallocate ko na ko mga sakot diya sa
lain-lain nga mga munisipyo o opisina nga affected ang ating COVID, no? Naatay na lang gito'y protocol, ana. We can designate as the acting election officer, itong election assistant sa isa ka munisipyo, ibalhin na to. So, mao na itong protocol as far as kami sa COMELEC. Okay. There is a question coming from our viewer, no? Nga, kay live streaming matagod karon from Joel, ang sa tayo apelido niya, no? Anyway, ang iyang question more or less is about the existence of armed groups in Misamis Occidental nga nana daw incident ito nga nahitabo. So, ang iyang pangutana, how do we prevent this from happening in the province of Zamboanga del Norte? And are there armed groups nga na-reported na sa inyo nga kinahanglan nga ma-prevent nga mahitabo na mga nga mga insidente diri sa Zamboanga del Norte? And mind you, to inform everybody, apil unta na kog invite karon atong provincial director sa PNP, si provincial director Caliao. Pero to aman sila sa Zamboanga, gipatawag man sila. So another setting with the COMELEC and the PNP. Kay para matubag ang mga questions dayon tanan, especially regarding peace and order during the campaign period up to the election and even after the election time. So Attorney Miguel, please, ang question. As far as kaning private armed groups, no, previous elections na magyud tay mga kuan, no, especially kaniya sa southernmost part sa atong province, no, there are already identified armed groups, no. But in close coordination with the AFP and PNP, we are addressing the matter, no. They are continuously updating their intelligence about it, no, the situation, no. In fact, we have already conducted at least tatulo naman siguro may nakita ang PNP, AFP, kanang ginatawag na itong Provincial Joint Security Control Center. Okay. We've already met 3 times, no, and to address the matter, to of course assess our situation and whatever actions that will be taken, no, for purposes of addressing the situation. Ang ako lang is hopefully, no, our situation now in the province of Zamboanga del Norte is generally sa assessment na sa PN generally peaceful ta, no. In fact, makita ko sa dato, there is not even a single election related incident that we can identify as of this time. And it is really my hope that this will continue all throughout the elections, no. It's really sad that incidents, no, occur in the past na some of our countrymen will die, some of countrymen will get hurt just because of politics, no. One day running politika kan election, magwan pag yun, magkasakitan pag yun ta, there will be shared pag yun ta, napagkikinahanglan mo siya dugo para lang kuhan, di ba? It's really ironic that people who are running for office would like to be called honorable dayon. There are other candidates nga magbuhat o mga butang nga pagkapasakit sa atong mga kaigsuunan, di ba? So I really hope, no, as far as for the province of Zamboanga del Norte, that really our candidates will kuwan. Let's continue to let's build a friendly atmosphere, especially sa kampanya. Dili lang yung putang tabang kuwan ba? Engage into violence, no? Hopefully this will continue up to election day. Okay, sir, another question from our viewer, no, the same viewer, si Jogar Masibdal. And I quote, "Naabay election hotspot within Zamboanga del Norte. As of this time, yung peaceful man. Pero are you considering with the consultation and coordination with the PNP nga makonsider ang usa ka lugar diri sa within the province of Zamboanga del Norte nga election hotspot? Simbaco Puhon. Wala pa gid po na as far as election hotspots, no. Wala pa tay area nga identify as far as of now karon, no. In fact, ako sa akong gikaingon, mapasalamaton ko na kanang gitawag na tag-area, election-related incident, not even a single incident as of this time, no? So, one of the element paguna siya, nga ang isa ka lugar, ma-declare o hotspot, there are election-related incidents. But for the province of Zamboanga del Norte, we do not have area, and it follows na wala po tayo hotspots for now. Okay, last question coming from this viewer, no? Matod pa niya, this is a valid question. Even PNP, ISKA, recorded naman nga gigamit sa election sa mga politiko na, no? Naabay limit ang security escort para sa mga nidagan nga mga politiko. Okay, Attorney Miguel. Yeah, sa atong guideline sa gun ban and prohibition sa security detail, they are allowed to have at least 2. So, pero depende po na sa imong posisyon. So, of course, for the president, we cannot
limit ng security sa president, vice president, for that matter, you know. But for candidates, local candidates, allowed sila duha, but there must be prior application for that, no? Ang pwede lang nga ma-retain yung security detail kaning provincial governor and the congressman, nato, no? Pwede nila i-retain nilang security detail duha ra pod maximum. Then if they have really threats, no? As per assessment sa atong AFP-PNP nga, they have really threats, they can add. Sa atong mga mayors downwards, no, duha po to siya. But there must be prior application for that and it must be approved, no? Dili na po na pwede. Is it walang necessary policemen or military men or ISKA for that matter? Depende gyud sa tagtungod ug sa inyong ganahan po. But for local candidates, ang ginasuggest mo gyud gani ana sa resolution is kanang mga private security agencies nato lang, no? Kay usahay ang tanang kandidato na po mag-request, mahurot na po na itong Mga police, correct. bantay na Dahil lang nila. mabias na rin, ma-politicize, no? Adi ko kayo na but it's really a matter of perception po ng Yeah. ganang politika niya siya, dito niya siya, dili niya siya, no? It's really a matter of perception, no? And it requires a proof na po nga kani siya gigamit po din siya dito, wala ba? So depende ra gyud po. But kami, we are really sa COMELEC strictly implementing kanang security detail na to. Yan kanang use of atong armed components sa atong gobyerno. Okay, Alimarlo, please, your question kay Ahaya po. Relatedness sa bahin sa security. Na ako'y na tagpuan nga mga readings nga ang media, members of the media will be exempted from compliance sa katong ginatawag natong gun ban. They will be allowed provided tingali ma-apply lang gihapon. Is this information correct, sir? As far as for these elections, walay exemption, walay kananaang there must be prior application, walay automatic exemption, no. In fact, kami AFP PNP, we must all apply para sa gun ban, no. Even the president must apply. Wala siya automatic exemption, but there must be application. Pwede ka ma-apply. Members of the media are considered as high-risk individuals, HRIs. So you can apply for exemption from the gun ban, but there must be application. And also, members of the media who will cover the election proceedings. Yes, ma'am. Yes. Kinahanglan identification from the COMELEC. Yeah, pwede po na siya. Anong accreditation sa atong media, no? Para sa purposes of coverage sa atong election activities. Yes, Board Member Lee? Padung na ta sa eleksyon. Di man ta magkomentaryo ng una-una ng mga tarpaulins. Kay baslo na sa kunong way gibutang iboto ang vote. Wala violation. Niglit ra man good Christmas, kung ka na stay safe. Pero magsugod naman ang national campaign period next week. Murag February 8 man sila, wakang sayo. National. National na, including the party lists. Sa local, karong Marso. Doon naman ko mga guideline nga violation nga bawal magutang o tarpaulins sa poste, sa kuryente, cable, etc. Bawal sa mga kahoy o ubang pang mga bawal na. Pero kani mga bawala, puro rin gabayulit. Ako mismo mo ang sa una panahon, di po na ako maapas o padong. Kay nugor man kag mga tao. Na kani ubang wapos laki balog mo din na. Bisag hantod karon, napay mga naong gani sa ubang mga kandidato sa previous elections, nagabitay anang mga kahoy, etc. Then we cannot depend po sa kumulit. Kamoy sa una, ang kumulit yung mo tig labi sa National Highway, mo tig baklas. Pero considering sa kadakaw sa area, di na maapas sa kumulit. Unless, kung mga ayuda sa local government unit, nang LGO po kayo mga partibista mo lang sila, may okay, baklas mi. Nagkontra, baklas yung nagkontra. Muna nga, tama rin yung apila siguro. No? Kay sa tanang ng mga violation, kan kung gitawag overspending, murag duwara ka kandidato ang nabawaan na mga natangtang yun, kato si itong gobernador ni Elsito for overspending. Pero other than that, murag wako yung nadumukin sobrang
patay kamakaso na lisod diya ang pagpruiba na. Lisod. Kay muhatag ko ni Alimarlo o butang na doon sa kalibo. Pila na yung bayan, mag-utang naman ko na doon sa kalibo. Yung mga angkol ba na yung buwan sa Alimarlo dito, utang mo na to. Nasaan naman ang butbayin na? Ano ka rin kita, daghan kayo palusot, di ba? Pero kanang overspending o imurang taguan tong sobra nga donation funds like nahitago tong giangkon gyud mismo sa usa ka presidential candidate, then ibayad pag check taxes. Di ba? Then ay ba, usawa na lang ganit. Kini pong sa social media. Ilabi na sa mga nasyonal. Di na ko side ko sa katao, no? Pero assuming mag-speech ko, tapo na ako nga. Pero gi-splice o pareha ng tingog na suhi. Sa second part na nato kanang fake news, Okay. kanang disinformation. Okay. Oh, So padayon sa tasa unsay mga katulad sa kanang sa akong pagkuha yun, at least mag-regulate o maminus-minus ng gitawag kong people o kanang mga beneficial sa pagbansal pwede. Sa sa tapulid. Kining gitawag kong preference. Kung sa'y bawal nga daton sa presinto mismo. Kaysa una, panahon magkadumdum ko. Mga bata, ang kasulmas presinto mga tayo itong preference. Karon bawal na na. At what extent na bawal na siya? Muna itong ipaklaro sa kulig. Okay, thank you so much. No, dahil question, gikan ni Engineer Edelborgo Bebsteng, atong former Vice Mayor diri sa Dakbayan sa Dipolog. Nahimo po ni siyang mayor for a short time here in Dipolog City. Matod pa niya na quote, "Good morning sa tanan, labi na sa atong Comelec officials. Question number 1. Please include my humble suggestion on some electoral reforms to your electoral reforms on your oversight matters to Congress to abolish the multi-party system to two parties so we could elect a majority president." Question number 2, ito suggestion na ito niya. Question number 2, a vote for the president, automatic a vote for its VP down to governor, vice governor, and mayor, vice mayor. Thank you and more power. Praying for a peaceful, orderly election. God bless. Attorney Miguel. Mura lagi nagasuggest ni former mayor sa yung black voting ba? Which is para nako sa'yo, no? Usaray mo taran, presidente na. Oo. Kadyot na kaya ito election. Pwede ka nyo, mag-isahan na kamot, asa mo ka? Dili ka. Oo, lagi ito na, kumonto na akong gatutanan. Go. But our constitution says otherwise magod, no? Our 1987 constitution allows multi-party system. It allows the participation of the party system, no? And we do not have the so-called kanina vote for the president is a vote for the vice president or vote for all the candidates sa slate, no? Wala sa tahanan. So, it's really up to Congress, no? To amend the constitution as far as kanang multi-party system, no? Bisag ako gani personally, no? Medyo ano siya? Medyo ganang gubot gamay, no? Kaning balhin dito. Personal opinion ako on that matter, no? So, but it's really up to our members of the Congress, no, to amend or to put in place kanina ang mga changes sa atong constitution. Okay, thank you so much, no? Ato ta sa atong commercial break, pero paungo na to, kay daghan kayong gasumbagay na ang text questions, no? Sa ani niya ato karon nga edition sa Kapihan sa Dipolog. So, ato na ta sa atong commercial break. After the commercial break, tubago nila ang atong mga questions na diri akong basahon daan, ha? Para ma-prepare po sila sa ilapong tumbang ini sa human sa atong commercial break. So, question number 1, matod pa diri, i-address nato kang Attorney Miguel o kang Attorney Labrador sa Dipolog City. Matod pa niya, sa fake news, disinformation, misinformation. Kini siya specific nga question. Unsay stand sa Comelec sa paggamit sa mga politiko og trolls? Ang mga trolls guilty sa identity theft. Okay? Number 2 question related ana niya nga kanang pag proliferate karon sa mga fake news. Labi na kung di mo na ito mibawan, na mo kalit si Chris Aquino kapila nagipatay sa social media, pero buyag lang. Sige na yung namatay si Chris Aquino, si Bako ana ba, no? So, naanay mga instances nga ipang-post ana sa Facebook nga gipatay ang usa ka kandidato nga dili kay tinuod because of the trolls, no? So, dayon katong mga misinformation
nga kanang naang na mga projects dito, dugay na dito, dili dito mao, then katungto ang mga events nga gipang post sa FB, dayon lahi dito nga lugar, dayon giangkon sa usa ka kuan tao or grupo, mga inana nga mga instances daghan kay na siya karon, ha? Ang abot si Bisaya ang trolls. Basta kay, ha? Ang nag-ulog-ulog. Kaya ang kandidato mo may ulog-ulogan, sila may gaulog-ulog, no? Okay, I don't know ha, excuse me, pardon me. Kung ano tana kay masig masuko ko sila, okay, no? So we're just kada na ang ato lang gi-simplify lang nato dire. Kay labi na tong mayon nga unsa din ang chols, no? Ting talo-talo di ay. Ating talo-talo, ating talo. Amo tinyo basta mo na siya, no? Dayon. Atong third question is naiklamor para candidates forum nga credible, dayon informative and united nga candidates forum that will invite both sides of the political fence, no? Whether ma-yellow, ma-blue, ma-violet, ma-maroon, ma-pula, ma-pink, i-invite kita nan. And ang request sa mga organizations nga I have talked to lately, especially agabi nga mga dagkong nga mga existing, no, mga credible organizations with their NGO guban pa nga it must be spearheaded by the COMELEC and in coordination with asa din nga mga NGOs and media groups. So can we do that? And unsay mga requirements labi na sa IETF, unsaon virtual ba or hybrid, no? So siguro ato na ma-discuss kay this is the right time, no, and the right forum to do that kay para maka-prepare ang mga organizers ani ang candidates forum, and also the candidates will be informed earlier nga mao na mahitabo, prepare mo mao na mga kuan, and then ang ato naman dito kay the last election nakahimo man ta na dito sa West End Court nga na kuanto nag-gather po to, no. Ako na pong i-address si Engineer Roland Soliva, ang chairman sa Dipolog City Chamber of Commerce. Sila man to yung nagkuan sa tanan nga mga unsaon pag-organize na no. Karon daghan silang mga techie people nga pwede nga mo assist para ma-virtual ba o hybrid, no, ang conduct sa candidates forum. Ang ato lang hangyo nga katungto ang mga kandidato nga ma-invite whether mo virtual sila or mo personal sila appearance, basta mo appeal sila kay para mahatag og enlightenment, no, ang mga katawhan, makahibalo mga katawhan nga unsa ang ilang plataporma di gobyerno, ang ngayon ba silang butahan, ang ngayon ba silang butaran, nganong dili kinsa may alternate ba, no? Kay we have the right to know kay kita mong guyang mabutar. So that's why nga diri sa Kapihan sa Dipolog ato nanadaan nga gi-emphasize o gi-inform atong mga listeners o viewers para ma-prepared po ang atong mga kandidato. And no hitting below the belts. That's a no-no. Mo ginato agyon nga gi-emphasize kanunay din kanang mga alipores dili na lang nato pasudlon para walay samok like the previous candidates forum. So mo pala atong pangutana nga atong gi-pakuandere sa ato ang COMELEC officials kay it's about time, no, nga karon labi na kay pandemic unsaon lisod kaayo na samot nga ipili og kandidato labi na wa ka kaila kay di man maduol gawas ka tong manuol jud, no. Okay, so another question coming from Alimarlo Dapin. Backrider ko ato bahin adtong candidates forum. Well, we know for a fact nga it's the role of the COMELEC really to ensure a fair conduct of elections. Dayon di nato ikalimod nga naay mga kandidato nato nga medyo apike, they might not be given the equal opportunity katong mga adunahan. So I think the holding of a candidates forum would really be the most appropriate if only to arrive at the right decision. Di man ta maka-arrive at the right decision kung we are not properly informed. So I think I myself is also pushing for the conduct of a fair, balanced candidate forum to be, of course, spearheaded by COMELEC. Okay, thank you so much, no. So, and naptoy question diri, ato na kuanon human sa commercial break, no. Ato tong papahulayon una ato ang COMELEC officials
para pagkapiyon na to sila kay nabugnaw na hapit ang kape. Okay. So daghang kang salamat sa atong mga sponsors na may nagdawat kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog. Matag Domingo nga tanan ug mo'y pag-abot ni Edgar Soronda. Sponsor ka. Kay mo'y pag-abot ni lugar. Sige, tayo tayo. Edgar, take it away please. Okay, thank you very much. Good morning sa mga sugis niyo po. Sorry kay kakulian, hindi kakulian. Atong pasalamatan ng atong mga sponsor sa kanunay nga matag Domingo, nagpalayo kanuto sa pagmanon ang kapihan sa Dipolog live diri na sa Hotel Camila 1. Dadang tinalunan nito nagbayan sa Dipolog o mabati live sa Magic FM 90.9. Ang National Grid Corporation of the Philippines minaagay na sa ilahang corporate Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist nga si Engineer Michael Sabihon. Ngayon masab, kanunay nagpahinumdum sa 52 bilyones na cable terminal kantang station na anhimutang sa Barangay Tagulod, Akbayan sa Dapitan. Kini pinagi sa mga paningkamot nila ni NGCP President Anthony Almeida, kang Chairperson Henry C. Jr., o Attorney Cynthia Alabanza, ang spokesperson sa NGCP. Ngayon masab, kang Congressman Glunal Badlabad, House of Representative, re-electionist kini sa 2nd District Zamboanga del Norte. Director Rod Don Zerinio, ang Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, Pagadian City. Katukang 1st District Congressman Romeo Halusos Jr., re-electionist, Member House of Representative, 1st District Zamboanga del Norte. Engineer Roland Soliva, o kapigas ng Cecil Soliva, Chairperson sa Provincial Advisory Council, Police Provincial Lopez, Zamboanga del Norte, Presidente sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry. 2nd District Board Member, Attorney Julius Navigis, Presiding Officer, Contemporary, sa Guniang Panaligan, Zamboanga del Norte, Vice Gubernatorial Candidate. Dugang ng paliyos ng paniguban sa Tunang Kapihan sa Dipolog, Mount Honorable Mayor Ivan Hobolbis, re-electionist, Municipal Mayor sa lungsod sa Polanco, kauban sa iyang Vice Mayor, Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Guniang Bayan, re-electionist sa lungsod sa Polanco. Masab, ang Petra Cement Incorporated, ato kini, naadyan namutang sa Louis Rasan, Rumas, Zamboanga del Norte. Petra Cement, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz. Masab, ang Janus Marketing, alam sa kadiyang motorcycles o four-wheel spare parts sa makatarungan ng presyo. Nimutang sa Quezon Avenue nitong nakbayan sa Dipolog. Janus U ang tag-iya o nagdumalaw. Matawag ang Janus Marketing sa telephone number 212-1148. Double J&P Fruit Nursery and Lumberyard. Alang na sa nakadiyang mga fruit seedlings. Ang masab mga coconut plumbers sa nakadiyang gitas-on o gidakon. Sa ubos pa mga presyo. Na sa Barangay Lingasad, Polanco, Zamboanga del Norte. Kini pinagi ng Mr. Porperio Lizario, ang proprietor manager. Imusab, Attorney Peter Waiku, ang Dipolog City Councilor o ex-officio board member, 2nd District Zamboanga del Norte, Presidente sa Philippine Councilors League, Zamboanga del Norte, o board member aspirant sa 2nd District Zamboanga del Norte. Samtang mga pa-shoutout nga ito nila ni Roger William and Jennifer Agustin King sa Oma County, kang Andis and Jennifer Tumong sa Duha Qatar o kang George of Lady o kang Baby Zin Zin sa Toronto, Canada. Dugang panagpaliw ka na ito, mausap si Honorable Mayor Melody J. Corin from the musical town of Salog, Zamboanga del Norte. Re-election is usap sa lungsod sa Salog. Robert Juju Magallanes, ang kanhi City Administrator sa Dakbayan sa Dapitan, Board Member Aspirant para sa 3rd District Zamboanga del Norte. Kanhi Zamboanga, Sibugas Provincial Governor Romero Big Halusos, sponsor ni Kinhapon, Majority Candidate Aspirant sa Dakbayan sa Dipolog. Ang kasama Growers Association of the Philippines, Kagapa, nga nagbaligya sa nakadayang mga lamian kasaba chips sa kadaihang mga flavor, banana crackers, mga bunlis bangos, o guban pang mga farm products. Pagkikitay lang sa mga Susan Empinado, ang Livelihood City in Charge sa Dakbayan sa Dapitan. Dunga sa itong pasalamatan, mo si Atty. Rosiler Matoy Marinaga, atong panelist diri, o ay nasab kanhi Congressman sa Igan Distrito, kanhi NAPSI Undersecretary, o
din sa College of Law sa Rizal Memorial State College. So, ang Pantasilan Gloria de Dapitan din dito sa kagabi. No? Pindot kayo ang Lakbay Pinas recommended for educational tour. Alang na mga estudyante kabataan, fun and educational ang Lakbay Pinas. No? At tumurito, o katangi ang pagbukas sa Snow World, paglalagi mo jacket. Ito rin po doon sa Lakbay Pinas. Pantasilan Gloria de Dapitan. Plus the other rides, new rides, enjoy and let the child out in you. Pantasilan Gloria de Dapitan. Plus mga amenities dito, mga services sa ilang restaurant and boutique. Pa-enjoy ang tibok pamilya o mga bisita sama sa gabi. Nadagan kayo taga Cotabato, Iligan, Marawi, Zamboanga. Mo to, kasaba ang dapitan ako Marine Park na dito inatulang restaurant. Ang dapit alang na sa Damian nga seafood dito sa Dakbayan sa dapitan. Di palagi ginawala kini ang inatulang restaurant o ang Gloria di Dapitan Pantasilan ni kanhi Congressman First District kanhi Congressman Romeo Nonong Halosos. Karon balik sa itong panituban, padayon sa Kapihan sa Dipolog. Balik ni Edith. Thank you so much, Edgar. Daghang salamat na ito kang Ryan Ilumba, no? Nagpasalitate na ito Si Ryan tuod, sa ato ang dinner o ingon man dito sa ato ang pag-adto sulod sa Pantasilan kay gwapo ka educational yun tinuod na and entertaining. So thank you so much, Ryan Ilumba. And now, balik sa itong discussion sa itong Kapihan sa Dipolog, kauban sa itong mga bisita gikan sa Commission on Elections, si Attorney Jed Labador sa Dipolog City Comelec, o nga man si Provincial Election Supervisor 4, Attorney Ellis Miguel. So, ang question number 1, sir, about fake news, misinformation, disinformation, especially about trolls. Yes, ma'am. In fact, in addressing that matter, the COMELEC in Resolution 10,730, there is a requirement there that political parties or candidates should register their official accounts, no? Kanang mga page ni candidate A, page ni candidate B. This must all be registered with our EID, kanang Education and Information Department namo. There is a requirement on that, no? And this, once ma-register na siya, maulang ni sila nga mga accounts nga pwede mura ng electoral ads, no? Mura na sila, these ads nga ilang ipa-register sa COMELEC. In fact, ang requirement ana is, I think nahuman naman siguro Attorney Jed, no? Ang requirement, no? Is this being monitored by the COMELEC? Yeah. Talaga nagkaroon nag-proliferate na mga fake news, mga trolls, no? Using fake accounts. And we know nga, fake accounts na siya, kay open na siya, bista-bis, pila lang ka-adlaw, pila lang ka-bulan, wala yung mga entries. That's why, no? Ang move sa COMELEC is to ensure nga kaning these pages gipanggamit or accounts gipanggamit sa atong mga kandidato, political parties, ilahan na siya. That's why they need to register it with us, no? For purposes of monitoring. And these are the only pages who can run electoral ads. So during campaign period, karon magaling na mag-electoral ads bisag wala pa campaign period, di ba? O ni irony na po na ni atong sitwasyon karon. This is because of the Penera case, no? This was, I think, no, dugay naman ni siya. In that case, the Supreme Court said an aspirant, no, di pa siya kandidato, is considered only a candidate kanang nag-file og COC, di ba? Earlier atong COC filing. Nag-file og COC siya, but he is not yet considered as a candidate. Can only be considered as a candidate at the start of the campaign period. Yeah, yeah. Ora na siya. That's medyo kuan sa gamay, komplikado gamay because for all intents and purposes, kita naman ba na may mga tarpaulin diha, usab ba diha, ang naong dagko na kayo. And yet, kami sa COMELEC, we cannot impose the guidelines as far as sizes sa kampanya, sa napit pwede ibutang, dili na mo siya ma-implement. Simply for the reason nga dili pa sila considered as candidates. Mao na among medyo tali among kamot gamay, no? But kanang giingon ni board member Lee ganina. Excuse me, kanang sa kahoy, dili man na kinahanglan na kami sa COMELEC. Yeah. We have environmental laws ana. Yes, we have. Even outside election period, outside campaign period, this kanang mga propaganda, mga tarpaulin nga gibutang sa kahoy, pwede man natang tango sa DNR, I think, no? And they can be proceeded against, no? There are certain laws that penalizes these acts nga imong lansangan ng kahoy, imong lansangan ng unsa ni diha, imong Sasalubin. as far as kanang environmental laws na to, no? In addition na lang ning amo sa COMELEC when the election period will come in, campaign period will come in.
February 8, nagsugod ang campaign period for national. Candidates will be given 72 hours to remove all these national candidates pata. All this, na sila naong, na sila diha, kanang project, na imong ngalan, na imong naong, to remove all of this one. Otherwise, this will be counted against you, nga ikaw nabutang anak. Kanang stay safe. Get vaccinated, ana. Oh. O, na imong ngalan, appeal yun na siya. Na imong ngalan, na imong naong, anything that can be identified sa imuha, no? Or imuhang, Busy din na silang panangtang na dayon. ang ano lang is, magsugod na February, it's just for national candidates. Oo, Magsugod pero sa sila local. sa local, March 25, pag ito magsugod itong campaign period. Oo na siya. Oo. Kanang gigi, kuwanin sa taga-pikas, butan na Gamoy katangtang po. Precisely, the election officer will give notice to the candidate nga naay tarpulin dito, imong naong, imong ngalan, palihog may tangtang. Pero dili mo tangtangon, after 72 hours, presumption is imo na. So you can be filed for an election offense, no? Ang atong remedyo ana. As far as kaning violation sa atong campaign materials. Gikaingon po ni Board Member Lee kanang tangtang po na ni mga campaign propaganda, illegal. There is created sa resolution a task force composed by the COMELEC, DPWH, I think, DENR, PNP, task force baklas in every city or municipality. They are given the power to remove, the authority to remove these campaign materials. Kaya to acknowledge also, sa gigan ni Board Member Lee, nga kami sa COMELEC, we cannot do it alone. It must really be coordinated with our other agencies of the government. In fact, previous elections pa, yung sa kapersonal diri sa that was threatened, no, kaya gitangtang tong campaign propaganda na aptan sa tagiya githreaten siya. So yan no, we are sometimes being threatened for the simple reason that we are implementing our laws on campaign, no. Naana siya ng mga remedy na to. There will be election offense. You can file anybody, any registered voter can file any election offense for that matter to any candidate, no. Ang problema lang po na ito sa'yo, wala yung file. Especially kaning vote buying. Wala, magay mo tugan nga nakadawat ko sa kalibo, 5 bin. Precisely. As far as prosecution na to sa election offense, kada na ang vote buying, wala gi mo prosper. Because lisod ba mo ito? Kaya dapat mutugan man itong nakadawat. Tagaan ko. Napabutaron ko ni Kuan. Oo, ganyan na mo na medyo lisod sa kaning sa vote buying. Kaya wala may mo file good, wala go forward ba? Sa moingon lang nga, mo claim lang generally, gitagaan siya. Kita ka, dahil mo sa bano, gitagaan siya, basi pability ito. Balik na ka lang, sir, ha? Sa electoral ads. Okay. Electoral ads, ang imong kuan sa mainstream media, na sa mga newspapers, radio ads, ana. Ang sa social media, kay bisod bang kain na nabi, especially karon gawas ang electoral ads katay nimo nga naguna na sila dito sa social media o kuan pang post dito Facebook, Instagram, Twitter, ana. Napaman dyan sila, ganyan na mga channel ganino, FB channel, YouTube channel, ana, nga gauna-una sila. And the most troubling is kananaan siyang trolls lagi. Kaya ga-create po sila o daghang kay mga accounts ang mga alipure sa usa ka kandidato para mo destroy sa lain nga kandidato. So, electoral ads, that is another matter. Pero kanini ang mga trolls na gi-create lang nga ang mga pages para mo destroy sa mga kandidato. Moral lisod kayo na siya, sir? Number one, edit, unsa gud kay definition na ng trolls? Troll. Unsa ano to pag ingon na kani siya yang account troll ni kani isa dili ni sa troll. How can we really identify or define ug unsa ng troll? Number one. So kinsa may pwede ana? Kami isod ba na mo identify? It's really the social media sites. Kaning Facebook, kaning YouTube, kaning unsa diha, no? Sila mismo they should police their own ranks, no? Kaning mga tawo nga ilang i-admit ng mga accounts, ilang iparehistro. I think the burden should be with them. Kay kami kana lagi number one, how can we define troll? Mingon ta nga gi-create lang ni siya kay para mong daot. How can we say that? Di ba? How can we definitely say nga i-create lang ni mga account para mong daot dito ni kuan dia? When in fact wala man tay definition na ng troll. Unsa may atong definition na ng troll? That's really one of the
hard part of it, no? Kaning because of the advent of this social media, mo ni siya medyo siguro Negative Ah, effect. this must also be addressed by the government, kaning regulatory agency sa atong government, no? Siguro i-address ni Daghang kay anak na. Anak kayo. Kaya mong naon, pwede mong ganit. Para rin naon kaya ang mga pwede na kalitag Schwarzenegger. Nana ba? O unay gamit, unay usapon sa tool sa drone. So, TikTok. para TikTok. makabalos ang pikas-pikas, create mo ng pikas o trolls niya para counter ito to ang ga-destroy niya, di mo kaya ang social media. So, unsaon na lang pag-cleanse, unsaon ninyo pag-distinguish, unsaon ninyo pag-kuan nga, kini siya, fake news ni siya, nga gikan sa trolls, o kini siya, tinuod ni siya nga news, nga kuan siya. No? Actual, factual. Yeah, it's really siguro up sa atong mga butante to discern the matter, no? Kay kana lagi at the proliferation of this, we call it fake accounts, we call it fake followers, fake kung saan diha magin na siya, we acknowledge that, but kami kaya katulad akong ginawa, how can we define trolls, no? Unsa ba na siya, but admittedly there is really disinformation, no? Ay siyempre makita mo po nato nga naa mo ganay nana, no? That's why kami, the move of the COMELEC is to register this one. Para once registered ka, register to imong account, kani si A, candidate for president. This is a registered account with the COMELEC, you can run electoral ads. Outside of that, dili na may kaingon na imuhan na siya. Mo na siya. Mapagkaya ko ang bayan ng trolls o kuan. Kung sa ka-effective ang social media, very, very effective. Ano? Kita ang mga Pinoy, mismo mga bata na anay cellphone. Paano mo ba sa Facebook? Na kay cellphone dili complete wa kay Facebook. Nana ba? So muna boy gi take advantage sa mga trolls. So nang muna angayan tutukan sa mga congressman siguro kay sila may mubuhat sa balaod o ang communique mismo na guidelines pa bahin ani nga klase. Kay balik ko na ko mismo nga kinabataan nga member pamilya na nay cellphone. Di ka matawag o Pilipino kang wa kay cellphone. Sa una ganay pagtawag na ko sa tao sa San Miguel, bigong pag-iwag anak nga tuaman sa ubos, namupo og kaning lubi. Ako nang text kan nga tawag ka. Meaning medyo ordinary Pilipino na gyud ang cellphone. Necessity na karon. Muna Dili na siya luxury. effective kayo ang social media. O kinabi ng trolls, kusog kayo mo hilo sa atong mga nahuna. Mindset. Hinoon sa mga lokal, di kayo. Pero sa national, mas makita ni mo, daghan yun kayo. Yeah, okay. Alimarlo and then Edgar, please. Daghang salamat din. I think it's a fact. Trolls has been taken advantage by most of our politicians. Kaya that's the most nga effective, I think, way of advertising themselves because it reaches to each and every Filipino almost. Oh. So, and I think kung atong ihatag pa ni sa COMELEC, dako mo kayo ng trabaho and medyo technical ni siya, medyo sadol na kasi sa trabaho, murag makita na to nga dili tingali effective. I hope in the future it can be properly addressed para kung gusto itong na fair election, probably we could ask a certain agency of the government who is in charge of regulating the social media. I think mo implementar sa pag-regulate ni aning atong gitawag trolls if only they are taken advantage by our politicians. Okay, thank you so much. Sa mga DICT na, Department of Information, Communication and Technology. Okay, Edgar Saronda, please. Okay, thank you, Det. Katulang na, nakuha ko itong i-pronouncement ni Atty. Kaganina. These platforms should police themselves because after all, these things are marketing money nila. Through AdSense, then hando din sa mga platforms. Katimong gingon, Atty. nga, kano ba yung gingon, pa-register diya sa COMELEC, isubmit ba na ninyo sa mga tagiya, sa mga platforms, then can you go after these platforms kung naay makita nga violation, good glaring yun nga violation, nga wala nila na delete nga subay sa COMELEC rule? Ang registration of the kuan is for purposes of monitoring sa imong ads actually, no siya. So maybe the COMELEC can also give out a list of these verified accounts sa mga politiko. This is siguro one way of addressing na lang po ng fake news, no? There are items or there are mga pronouncements, mga information nga i-publish aning account. So
So, more or less, makaingon ka nga this is sakto ni siya. Kaya gikan ni sa verified account sa politiko. Gawas, ugang politiko po namutmut na po siya nga. Kani akong accomplishment, kani akong nabuhat, baka naana na po ng kuhan diha. So, kana, siguro. But, for purposes of running your ads, kanang that will be counted against you sa imuhang allowed expenses. That's why there is a need for registration. Siguro, in line with this, pwede na lang po nato dito i-identify or dito na to may bawaan tinuod ba ni nga ad sa politiko. Kaya usahay, labi na ning YouTube, daghan kay mga vlogger nga ma-identify sa usa ka kuan, identify sa bigas, no. Really, no, sa gigayon ni Sir Leonardo, no, it's really a tricky job, no. It's a really technical job kaning because of this internet problem na to, no. Kanang lagi ni board member Lee, bisa atong 5 year old nga akong anak po apa. May na kay mo anak. Okay, sir. Gikan sa messenger ganina, no? Unsaon kuno ang pag-select og electoral board, no? Composition kay na kuno yung mga mga reports nga it is being influenced by a certain mayor in a certain place. No. Okay, Attorney Jeb Labrador, please. Good morning once again. No, ang ato ang natay guidelines for the composition of electoral boards na ay mga requirements, especially ang ilang qualifications. Of course, dili jud sa related sa usa ka kandidato, no, or aspirants din sa lugar. And then sa kaingon ko pa kaganiha, no, ang ato ang electoral boards is preferably public teachers. If in case dili makuha na to ang public teachers, kulang, then we can get from the substitution from the private teachers, no. But another thing is that ang qualifications nila, they must be of known integrity and dapat dili ang pinaka-importante within the 4th civil degree, dili sila relative sa mga kandidato. At the same time, within the precincts na ma-assign sila, dili po sila related with each other within the 4th civil degree. So natay requirements in my case sa Pagadian City, I do not know here o unsa nila pagkuan ang ilang electoral boards kay assume ka man ko this Monday. I asked a list of public teachers from the DepEd, no, Pagadian City. Then dito na muna sa laon. Ultimately, the election officer has the authority, no. Sila yung pinakalas mo decide o kinsa tong qualified nga electoral board. And then napod sa atong guidelines nga at least katong mga comorbidity, dili na yung mga comorbidity, dili na to pwede na to pa-serve, no. At least katong mga young blood kay wa ta kabalo basig madugay ato ang election, although we have time na 7 PM makalahutay ron sila until nga makatransmit sila sa election result, no, sa ilahang respective canvas of board of canvassers. So mao lang na siya, no, nga kanang giingon nato nga ma-influence sa kandidato. Of course, di ta kay mo na heresy man jud na siya. Ang specific lang jud nga guidelines is not related within the 4th civil degree, no, by consanguinity or affinity sa candidates, no, ang ato ang electoral boards. So, naka-serve na sila. Aside from that, qualified sila. Then, kadang labi na karon kay pandemic, techie gid sila. Na-seminar na sila sa COMELEC. Yes, usually man po ang ato ang electoral boards nga appoint karon is kato na po naka-serve, no, before. Sa amo sa Pagadian City kato naka-serve before, mao ra man pud koy gipakuan. Then except lang atong mga idara na jud nga 50 above, wala na namo gikuha. So kung gikan sa mga lagyo, then mo botar pa sila pod sa ilang we have also yes. Unsa may mga methods sana? Ang electoral boards na teachers, they have this right na pwede sila mabutar within their precinct na na-assign sila. Or kung asa sila na registered na rehistro, pwede sila makabutar dito as long as ang ilahang ang ilahang absence during at the time of the election is light, dili na po kay layo. Pero kung once layo na, dili na po na siya allowed. Pwede na po kadiha mo butar na kay preference to vote inside your assigned polling precinct. Ibutang na nimo sa minutes nga mo na right sa electoral board. Pero at least dali ka na rehistro then and adjacent barangay ka na pwede na po ka mabutar dito as long as your absence is light, dili kay dugai. Absentee voting. Yes. Like the police, military, media. How do we do it karon nga pandemic man? Actually natay absentee voting, no, ang ato ang schedule for absentee voting is April 27, 28, 29 on any day. Ang absentee voting na to allowed is government officials, employees, the PNP and EEP officials, and then media voters. Then need na sila mo apply, no, ang kanang gusto mo avail of local absentee voting, need sila mo apply sa ilang heads or superiors in case sa mga government officials or EEP or PNP. And then sa media voters, of course, sa office of the
provincial election supervisor in case of kato mga municipality city. Ito mag-cover sa Lagyo. Yes, kana sa local absentee voting not later than March 7. Then katong nag-apply sila ang list sa ang katong heads or supervisors kada sa AFP or PNP or government officials will make a list of all katong mga sworn application na i-submit na nila i-submit na to sa Committee on the Local Absentee Voting dito sa main office. Then at the March 10 na siya na sa deadline na sa tuwang resolution, and then on any time of the day April 27 to 29 diha i-schedule ang mag-designate sa area in case of government officials AFP and PNP is katong heads or their supervisors. And at the same time sa media voters, of course the office of the provincial election supervisor mo kuan sa designate sa area. At the same time notify po to nila tong kuan in case sa AFP or AFP and PNP, notify nila ang election officer, of course, to man the voting during the April 27 to 29 on the conduct of the local absentee voting. Okay, again ha, April 27 to 29 ang absentee voting. Para sa mga avail, ma-apply mo sa COMELEC para ma-counted in yung votes o asa mo dapat yung vota. Additional information, sir? Local absentee voting, national candidate sa allowed. Butaran, dili local. That's why, per experience, wala kayong wala kayong avail because kasagaran ang ganahan butaran kanimang local candidates, no? So for purposes of local absentee voting and as well as kaning overseas po na to, kana OFW. Sige. national candidates lang po na siya. So dapat registrado, of course. Then the media, you must be certified by your station manager nga on election day you will be assigned sa usa ka lugar para mag-cover. So there must be a certification from the station manager nga adto kag si Raway, adto kag si Buko election. So that's why you need to vote earlier. Kay early man ang voting then your ballots will be mailed to the Committee on Local Absentee Voting kay sila mo ihap Okay. Sa national president, party list mo lang. Party list. Okay. I hope enlighten na. Yeah, party list. how about the OFW na OFW. sa lugar sila sa Lainaso sila ni Butar previously, then uli sila Hindi kayo earlier, mabutan. dili ko Butar, pwede na file of local absentee voting. Ang local absentee voting is limited lang siya to government officials and media, no? Limited lang. Kaya ang requirement pa mga votan, ni kinahanglan registered ka to any present in the Philippines for you to avail of the local absentee voting, no? Ang atong overseas is lahi na siya. Dapat umuuli siya, OFW siya, niuli siya. Dapat registrado po siya diri sa local. Yeah. Dili sa pwede To vote. registrado sa sa Amerika, dili siya pwede mo votar diri sa Pilipinas. Ito man yung records ito. There must be a prior transfer of registration record from America down to March man uli. Nadili ka mutar, sorry. Kay Edgar, sa nanda. Tony ko sir, kato mong bayan sa teachers, kay ang dinhi, taw-taon na nga nanguha og mga names sa mga mo-serve sa election, this coming election. Then most of them, mga katinglingon nga 50 above wala niyo gipanguha ing pagadian. That is absolute nga dili ginulo karon nga bago din ang muka din naapoy mga comorbs na I'm sure. So kay there after of the service credit mo ni ilang gipas to town. Yes, actually sa ako sa Pagadian City, no, most of katong nag-edad na jud 50 above, sila na po decline nga dili na mo serve due to our situation now sa pandemic. So I do not know here, pero dili man sa ingon nga gi-absolute nga kuan jud. At least lang nga gibutang sa guidelines nga kung mahimo katong walay mga comorbidity then above 60 years old, pwede na dili na dito sa dato pa. ang term na sa Edgar is preference. Preference should be given to public school teachers who are vaccinated. Preference lang na siya, dili na absolute rule nga dapat vaccinated juga. But there of course we mean by preference sila mo tagana to first chance. Then mahurot siya. Tayo, no? Kani po mga tanong, it's not really about age, no? As long as pwede pa, and you are also willing. Kaya dili man, unlike before nga mandatory ang service sa teachers, karon it's really in a voluntary manner na siya. Because of the pandemic. That's why we are, ang procedure maganda nato is, the election officer will request the list of those willing public school teachers sa atong DepEd. The DepEd will give us a list of those public school teachers na willing mo serve. And they must really signify nga willing sila. Because kana lagi, nanay comorbidity, ma-expose din, pudyo ka diha sa kuwan. Kadaghan ng tao, then hukot pag yun sa badiha, circulation sa hangin. That's why we do not impose on them nga, ikaw serve juga dapat. No? So it's really voluntary na lang. Voluntary na lang, willingness to serve. Kaya
Kana lagi. Also, we give preference to those nakaserve na sa una kay we will be using Experience naman sila. we'll be using the same technology now. In fact, it is the same machine. Nalay additional mga security features, mga enhancements sa software niya. But as far as the machine, it's the same machine na gigamit nato sa 2019 and technology. Nagamito na ito karon sa 2022. That's why we prefer those teachers na nakaserve na sa una, no? The same technology naman. But that's not absolute actually. There are considerations on that. Okay, Ang atong additional kuha na to sir is kanang able, willing, and available. Mao jud na ato ang able, kuha na to. willing, and available. Okay? And ready to mingle. Joke lang siya. Joke lang siya. Okay. Yes, Alimario. This is related to your earlier question. Nganingon ka nga naay mga mayors nga nag-influence in the selection of the members of the electoral board. Now, akong pangutana, sir, attorney, unsay recourse? Kung panalitan it has been proven truly nga gi-influence and of course girig ang composition sa local electoral board. Unsay recourse sa agreed nga candidate? Na ba siya pamagi nga aron ma-prevent ni from happening? Actually, ang after composition actually, ang compose gyud ang election officer. It's not with me. So akong gi-address ang question kanato ni Labrador. The election officer after composition, kompleto na niya, he or she dapat i-post niya sa opisina ng listahan. So makita nato dito, mag-view na siya sa atong political parties ng listahan. Then if there is kapanitan, kabalo ka nga si ma'am disqualified din siya, pero yan siya parente. So you can find the necessary opposition on that, no? Nga na siya parente. But kanang influence medyo para na ko lisod mo sa i-prove mo sa, no? How can you prove nga na-influensyahan niya siya? O sa ba? But if you really have the proof, then find the necessary complaint with to the, kanang particular election officer kay it is the election officer who will appoint man ana nila. So iyahan ang responsibilidad of yang ipang-appoint niya disqualified, yang ipang-appoint niya dili taga diha, dili rehistrado kay one of the requirements sa atong electoral board is dapat registered voter man siya. But that's for the electoral board. Dapat tay mga support staff gud ron. So dili na po na sa kinahanglan registered voter. Ang registered voter gyud dapat ang ato electoral board. Nganong gina-require man ang registered voter because they are allowed to vote in their precinct. Bisag dili sila rehistrado anang precinct. As long as they are registered within the municipality or within the city, Dipolog City for that matter, taga-rehistrado ka sa central, asan ka sa diwan, pwede, on election day, pwede sa voter sa diwan. In practical lang po, maaari pa siya No. central, votar Hindi, lang. taga-Dipolog. Oo, taga-Dipolog naman po. Ang putaran, mayor naman po, the whole of Dipolog City. So, muna siyang, that's why there is a requirement na registered voter ang atong electoral board. That's for the purpose of it nga makabutar sa Bisagasa. Okay. Wyatt, Akas, please. For that, sir, paano pag naano siya sa list and then ang electoral board judge siya, nag-deny siya na may relative pero naka-identify niya, is there any disciplinary action from the COMELEC na nganong nag-dishonest siya nga relative di niya si mayor or si kagawad pero nag-volunteer siya for that place? There is a proceeding on that. No? Ang election officer will hold a summary procedure on that. No? Tawagan parties, ana, then let's determine the facts. No? Then the election officer will ultimately decide. No? Siguro on the part of the teacher, siguro sa yung agency or kami po pwede, administrative liability on their part na makaka. Because that's not really the trait of a government employee na mamakakta, di ba? That's a form of cheating na po. No? Mayroon ka, wala ko. Wala, dili may kandidato na. Later on, approve nga kandidato. Anong parinti mo ng kandidato, ha? Siguro later we can proceed it with administrative matter, administrative sanction. No? As far as katong electoral board na ito ang makuhan. Okay. He wants to remain anonymous. Pero yung question is valid. Federico Halusos daw, nanoisance candidate or wala pa? I think latest na naman tayo ballot template na magyapon ng ngalan. Kompleto man as far as sa itong local candidates. No? Wala pa siya, I don't know ha, as far as sa provincial candidates na to, all those who filed their COC, wala nag-withdraw na tanan nilang ngalan. No? Kada na naman tayo ballot template nga i-post sa website sa COMELEC.
tanang template sa kada munisipyo, city or municipality, province. I think wala na sa probinsya kaya apil naman ang balota man ko sa city municipality, apil na to tanan sa national. So ang identification na lang sa balota is by city municipality pero Dipolog, may lahi magmayor ang Dipolog kapitan kandidato. So that's why ang ballot template is in fact no, you can download na sa atong mga kaigsuonan no. Makita na that's the actual ballot on election day. Is that the final listing for Yeah, election day? For election day. Dili lang nato So wala maistorya. na kuhan nga, Dili. license candidate as of this time. That's the list for the election day. But in between, we cannot remove the fact na decision magawa sa COMELEC declaring this certain candidate to be nuisance, so be disqualified. Pwede ito ko ng Bongbong Marcos karon, di ba? There's Oo. civil na ongoing Oo. proceeding. Yes. Although, atong balota, nanay ballot template kay, we really need to print our ballot earlier kay ma-sure putas panahon. Oo. Asa man ta katong nailangalan o wala eleksyon kay kulang tagbalota na yung mga Yes. kaigsuonan nato di kabutar kay kulang tagbalota. Because ang ato mga balota is dili after printing gina-test pa na siya sa BCM o kaunon ba, nawaton ba. Dili ko na siya ingon nga pagprinta, paak diretso padala. No, gina usa-usa na og pakaon sa makina nga valid ba na sa balota. Kay might be nga na mga misprints, mga security code ko wala na appeal, then dili kaunon sa machine. So, that will be to the detriment sa ato mga butante nga kung ikaw matagaan na ng bulutaha, yun, buot will not be counted, di ba? So that's why it's really a tedious process ang printing. It's just that nga, mura ba mag-print ang ka-program, kung guman, hatag na dahil, mauna na. No. There is also the shipping. That's why ang procedure sa printing karon una ng mga taga Mindanao. Una tong overseas ballots actually, o local absentee ballots. After that, kung pinakalayo nga region, mo to yung una printahon kay para samtang na-printa to uban, na-printa na yaha, pwede na to i-ship na yaha, una nakailayo man. So that's why it's a tedious process ng printing sa balota. It's not a simple matter nga printa ang gikaingon. That's why sa atong listahan karon all of those candidates or aspirants nga naay pending disqualification cases, nullification of their COC, declaration of nuisance na pagyapon na sila. Katong wala ma-decide before sa printing, no? With finality. Of course, dapat with finality na siya. You cannot summarily or tanggalon siya simply because naanay decision ng division or ang NBank. No. Siyempre, umapilar na, dili pagit po na ito pwede tangtangan. In fact, naabot kayo yung mga party lists na nag-file of TR sa Supreme Court, 7, 8 kung siguro to. And na-appeal kayo ilahang ngalan pa sa balota, di-add yun. Kaya magpuna ito pwede matang, you gotta deprive them of their right, no? Mamano final. That's why naapil siya. Yung vice party list, usamang may anagay ako, usamang ko sa nomine. Party list, dapat Mag-congressman mo sa board yan. sa mga peninsula. Ito hapang nga ana sa Comelec. So, Ano ang kumilit? then, plano sa abogado nga mo ato sa Supreme Court. Ikaw nga, ay nalang na eh. At 3 years, turo na nagka-jingle bells. No, ay ako pagkutana din. Bayan sa post-election ha. Bayan na yung statement of expenses and contributions. Okay, uli daw ka. Kung naman ko'y gagaw nga lasag mayo na pildi pag yun, tapos gasto. Papayin mo pag yun daw. Ganun pa, apil mo rin ading insult to injury ba? Kaya, apil mo. Ikaw magyabot sila mo file o expenditure ng expenses. Nga, di ka-file ba kay file pag yung kakaso. Mo nang itawag o grabbing salt to an existing wound. So, what, di ba? I don't know, kung sa'yo ko sa The purpose of really of the requirement to file SOSE is to monitor your expenses. Kaya naman ko tayo expenses From the cap. start, no? Naman tayo expense cap good nga. 10 pesos, 5 pesos, o 3 pesos. Naman tayo expense cap good. So, in fact, when you file your COC, na dito, there is a obligation your part. Wala lang siguro na nabantay na itong kandidato. Na dito obligation that I will file SOSE 30 days after the election. Na dito. Or else, wala gabasa. Kaya ang purpose ko sa SOSE is to monitor your expenses. In fact, admittedly, kanang expense nato nga kapro, dili na gina siya practical. Kanang Naman ko tayo istorya nga, uy, ulbaan na pildi, hindi ka pala binog auto. Dako, nag-sponsor o contribution daw. Dako ang savings ba? Hindi mong savings. Bayad mo sa income tax. Yan naman kuno to. Diba? Kami sa pagadian during sa filing, ako na nang gina-remind, no? Gina-remind yun na po ang candidates pag-file na mo file yung tag-SOSE 30 days after election.
Although we will write them, we will be writing them to file kuan sose. Pero I have yet to makabasa o napili nga gipile ang kaso sa Comelec. Kaya wala ka file o Nana sir, natay ko na. Kasi twice ka dili ka file, you will be kuan ka na lang. Yeah, bisag pildi o dili dispildi. Dili, nakadaw, no? You will be, twice ka, you will be pananaang ka na, once you will be administratively fined. So, bisan pag ni-file ka late, administrative fine na siya. Twice, you will be disqualified to hold public office na. Perpetual disqualification na na. Election offense naman na siya. So, you will be disqualified to run. Sige, okay sir. Katong yung kaganina nga, the same machine, the same ang kuano, kaya naman ko yung most of doubts and suspicions. Kato para po mga kandidato. Nga mindsetting ba? Nga bantayan ninyo ha, kanang machine ha, kay mapildi ganita, giilad dito. Nangimpong yun ang makinahan na. And dito na dahil ang Comelec pila na, gibayaran na, kay ang makina, asa na napunta, kay sige gwardiya na, gwardiya na, kinsa ni Takulano. To erase all doubts and suspicions, sir. Unsa jud ang gigamit karon nga kind of machine, unsay methods, unsay kuan, kay ang atong mga katawhan dali ra kaayo bitaw sila i-mind conditioning sa mga politiko nga ila pong mga amo. So kayo nga bantay mo ako andayon na ha. So mo na siya dai mahitabo nga miren ay giilad man gud mi una na ha. Mga marites. Okay sir. Tayo lisod beginning mga marites. Ni ko na kinisa dagan na dili na marites. Kusa gusto mga dagan na to. Anyway, no, we will be using the same technology. Kanana ang shading gihapon sa atong balota. Same pang 2010 mo na gito atong gigamit hangtod karon, no. And we have additional features karon nga ang atong kanang in fact 2019 ana man tay ballot receipt akatong voters receipt nga pag mga butar printa pwede nga tanawon actually, no. Dayon natin additional ko na ron is nice of copy anang ballot receipt, but this will be given to the political parties. Dili na to pwede ta ihatag pud siya sa butante kay mahimo wala resibo. Claim Para bayad claim. Butar ko ni ko. Gcash. Lagi ba? Kana siya, no? So, sa akong previously, I already said this one, no? Nga, wala ko man po in all the cases that have been filed, no? Wala ko giniingon nga kaning makinahan ito gano, dili mao. Siguro there is really variance because kanang sa mga election protest is manual man na ilaha. Kaning makina is namatay ginatawag nga threshold, no? Kanang I think 15% pa siguro ron ang threshold nga dapat na shade nimo nga ang ato pangaling pentel pen usa nimo ka ana more than 15% ka na, more than half na imong tuldok lang usa na katuldok, no. So that is ako kanana ang threshold lang mobikil kayo manual nimo tanawon, then there is a so-called overvoting, undervoting na po na siya. So mumatter po na siya when it comes to protests, no. Kay ang protesta sa atong mga korte manual man na pagihap, then sa election day makina. Ang usa lang gid ana tanawon pud nila is kana lagi akong gikaingon, this is to also inform the political parties mo ano yung buhaton. Take note of those ERs nga giprinta, you are given a copy of that during election day. Mao gini pa-secure sa inyong mga watchers, inyong ER. Diyon ipon-ipon na tanawa imong boto dito. Tanawa imong boto dito sa Board of Canvassers o nausab ba? I-total to tanan. Ni Jai ba dito sa gitransmit sa kuan? I-transmit dito sa Board of Canvassers. The moment na i-diferensya din, ay binuwang sa makina during transmission. May mahitabo nga dili mao. But sa pila ka election na po nako sa Comelec, kung pupuy na kuha na. Daghang kay allegation lagi. May conditioning mga Wala man sila napakita ngayon sa printing na usab during transmission. Wala mo gid. Sir, double registrants. Na. Kaya ang saan na pagkuha na mga flying voters, double registrants nga, ang usa ka lugar na po diri na naka-register ko dahil. Is that fine na? Pag-determine? Wala na sila eskapo ron kada mga kay atong at nanami gitawag nga AFIS, Automated Fingerprint Identification System. So every after namatay quarterly nga registration board hearing, after backup ginapadala sa Manila, ginarana nila dito all throughout the Philippines imong fingerprint. So, in fact, nami latest nga list, karon na February 1, February 2 na dawat, no? Tourism, EFIS results nga amo
kanang board, kanang atong fingerprint, Fingerprint. i-match na sa Entero Pilipinas, wala doon kay ipsot na diha. Ah. Gawas lang og wala kay kamot. Bisag paliha og ngalan, laylay ng fingerprint. Oh, precisely. That's why nami ang system we are given karon February nami kopya. Although ang listahan ang atong number sa butante final na pero pwede na mo na i-mark na ilang ngalan sa dili ko. So panalitan sir, senaryo, duha ka registrant, usa ka duha ka place, the same registrant. Asay mo prevail ato kay reason ninyo ug asay makabutar ato? Actually depende o pareho nga original registration meaning na adyo kay intent ka kasi double registration is Oh. bawal. Oh. So katong duha gyud dan sa Marilio, pwede na to tanggalon tong duha. Dili sila kabutar. Oh, dili ka buta actually. Basic. Oo, kay that's multiple registration mag good. Then this should be realized sa atong mga butante nga if you time na ninyo attempt na magdaghang pangalan, mag-ilis og kuan, Isuko mo sa amo. Kana po. Lagi po. Is that happening here in Sabonga del Norte? Naagyo tayo mga listan pero usahay inadvertent siguro po doon na part sa atong makaigsuunan kay usahay pareho ra mo jud ngalan kana bang dili ba mo apply og transfer na supposedly mo apply mo kang transfer actually. You need only to register once. After that, kung baling kang lugar, apply kang transfer Sa ako pag-apply transfer o gihapot sa politiko para dito mo Kaya dagat. lagi. And ang akong ginatanaw niya nga malicious intent is kana mag-ilis yung ngalan. Oh, correct. Si Edith Tumong, ako dito, si lahi na yung ngalan, si Adelfa na. So that's really an intent on your part to kana na shit. No. Pero usahay ka, di lang kailis yung apelido, naminyo na. Ibalin sa lain lugar. Kana ko. Okay, Actual man yung tabo. Dili siya sa Dipolog, ni butar ang butag. Si Richard Ipil, butar po sa doon sa hapon. Muna gitawag ang enterprising buter. Kasapi sa Dipolog, kasapi po sa So, Dipolog. kana sir, makuha na ninyo ron, avoid na karon? Kanang giingon ni board post ang posible po na hitabuan na basin na nangangkon kang ngalan dito ba? Wala ba? Posible po na. Posible po na siya. Dili, wala sa buting wala mo tay fingerprint ka. Dili, pero ang imuhang EDCB ang listahan sa butante ito namo tinaw actually. Namo tinaw. So dili lang gyud with the collusion of sa atong mga bantay sa election day diha. Board. Dili ka na sa kabutar kay naman ni naong. Even absent ka fingerprint, naman ni naong itong listahan. Kadungdung katong last election, Lisod po. kato si Pido ni ato sa presinto kay libutan ko si Rosana yung asawa. Kaya ang option ba? Kay duga na namatay yung asawa niya yung nakabutar man. Kaya actually, kaning BCM, kaning makina, di mo ginamasayo. Ang tao mo yung pasayok, anak niya. Muna'y klaro. Okay. Sa computer linggo pa, garbage in, garbage out. Muna nga, importante nga magbantay kita. Hinanay. Vigilant. Okay. Candidates forum. Last. As far as candidates forum, there's sa atong resolution sa guidelines sa mga campaign na to allowed there is a provision there nga gina-allow ang national debate, no. In fact, it should be conducted by any television network, no. Any kana ang media outfit that can conduct in fact karon makita man nato, di ba? KDP, Yes. katong DZRH, so na mga iya siya kwan, iya sila. Okay, po ito, In fact, wala without the participation man sa Comelec actually. It's with the instance of these media entities, no? Invite ang atong presidential aspirants, then sit with them. And another thing is we really cannot force these candidates to attend. Wa mo gipog sanay ana. In fact, kung dili siya mo adto, iha mo butong kakulangon. Kaya in fact, given the opportunity to explain your platform, then wala ka ni adto. So dili ko na to sa mataral ba na adto ka, di ka mo adto, ako ka disqualify. So we cannot do that, no? It's really up to the candidate. Ang ato lang siguro, we can issue the necessary invitation. Invite na to siya, then make the balance nga kuan, rules, fair and balanced nga rules, fair and balanced nga opportunity, fair nga kanana ang allotted time, explain niya ang questions, fair po para sa tanan. And I think we can siguro get sa ilang format, no? As for local, I think dili ta prohibited ana any media outfit here can do that even without dili na gyud kami because of sa amo pong volume sa trabaho ba amo pud ako usahay point po diha. Monitor lang mo. Monitor mo pwede monitor presence, but again we cannot really enforce this ato mga kandidato. We can never force everyone nga mo ato. Ilahan na gyud ang cargo, ilahan mo na ng judgment moingon nga
di na kumato diha kay sigurado na mo kung daw. Murag na, di na kumato. Ang ganang ka na lang. Oo. Peace Covenant signing, we have lined up activities for that. It's spearheaded by the PNP. Kanang, sana kanang interfaith, no? Interfaith nga kuha, no? Ang ato lang ginaano kasi alert level 3 pa magpupunta. So we cannot really hold huge activities ba nga involving crowds, no? Muna itong medyo kuwan pa karon, hold sa amo to hold. Anang peace Peace covenant, covenant is that really effective? Bisa nag-iaway, pirma mo dito, di pa man nag-iaway man. So, para sa Pinote, may mga violent yun kayo nga. Lagi ba? Ano? Away rin sa media, pinatsanay ko sa media. Hopefully it will remain that ingana lang ba, no? Nga, of course, we should also not cross the border ng libelous na po ng mga remarks, no? Libelous remarks. Ito, another thing na po na siya. So, kada, istorya lang. Give your platform, inform the people, then, dili ka, then, di po tayo mahimo. Mamedit, hindi mo na ito na siya malugos ba nga? Or, ano ba, ihat na itong kargo gawa siya ganito, nga. He failed it, he lost an opportunity nga explain iyang platform supposedly. Kaya kanang inyong ipuhon, inyong i-organize, live siguro, then Facebook live, sa ba, daghang viewers. I think that's a perfect opportunity. Iyan ang ipahayag, iyang plataforma, iyang mga plano niya sa iyang paggoberno, di ba? Okay, thank you so much. Yes, kay Katong sa Bayan sa Candidates Forum, limited siguro ang posisyon na bitaw niya. Siguro mayo, saka. Kapiyapil pa nato mga Councilor, sa dili na. Gaya na kayo, bay. Maman. Mayors lang, mayor, dayon, congressman, governor, vice governor, anak. Okay, so wala na tayong panahon, no? Wala na yung last question, no? Magpaabot until sa sunod na to na po i-invite ang taga-Comelec labi na og kanang kay lain-lain naman ang mga developments nga mga bot, no? Karong panahon na from here onward sa May 9 elections ato lang yung mag-angko lang kita nga wala joy mga untoward incidents nga mapanghitabo sa tibuok Pilipinas dayon katong gingon ni board member Lee nga mahimong Noel dili ta tumahitabo kay May 9 elections madayon na gid na no under the law dahil kanang pandemic kinaputa nga mahinay po na siya para kitang tanan makaadto gyud mo butar gyud walay nga hospital dili ka butar no. So, ano tayo pa mga parting words and statements ikan sa itong bisita. First off, si Attorney Jed Labrador, ang ato ang Dipolog City Comelec. Yes, no. Thank you so much no for the opportunity nga gidala ko sa ko ang supervisor here sa kapihan sa Dipolog. Wala pa ko ka-assume pero na ko ano ko tomorrow yung welcome ko ano. Anyway, no, I would just like again to encourage everyone, especially our aspirants no sa tanang naminaw na kung mahimo, follow lang ta sa Comelec Rules, Resolutions, no guidelines atong pagpangampanya regarding po sa tuang lawful election propaganda. Kaya ultimately at the end of the day, atong aim lang man is to have a peaceful, orderly, honest, and credible elections. And then ang during election ato yung gusto mahitabo is ang will sa ato ang electorate voters must prevail. So thank you so much. No? Okay, advance information lang mga siguro mga next month po dako-dako na siguro na og mga areas na covered na tong topics. PNP Dipolog, Comelec, Kapitan Comelec, and Provincial Comelec. May ato dire gitapok sa kapihan sa Dipolog. And last but not least, ato Provincial Elections Supervisor 4 sa Comelec, Attorney Ellis Miguel. Daghang salamat po Medit no for the opportunity to explain our activities nato sa Comelec no. I would like just to kanang enjoin our voters no to please visit our offices na karon, check your name, so asa mga presinto, asa mga eskwelahan mo botar. This is for your kanang especially karon nga pandemic ta no. Ato na sa opisina sa Comelec, check your names, sir, asa ko mga eskwelahan, asa ko mga presinto para come election day pas-pas ta makaadto din asa nga presinto. Of course, if you have access with the internet na natay ballot face templates no, you can download it na dito tong mga kandidato na to sa kada munisipyo, sa kada munisipyo, Salog ba, Liloy ba, Sindangan, na dito. So at least, kaya inuklog na tagamay kinsa atong kotaran, no? Then, on election day, ato ka sa presinto na, nakilistahan sa butante, kanang kandidato, candidate in mind, ayun, kada na ang kabalo ka sa kang buho musulod, so paspas ang imuhang pag-adto pagbutar, no? So, please do not lose the chance to let your vote be counted, no? Especially sa atong panahon karon that we are in the pandemic and we really need leaders that can espouse no our
atong kaayuhan sa atong katawan. Sir, last question, sorry, napayay ko no, 2 minutes pa niya, ato pa ni one task. Kanus og taman makahatag og mga ayuda related to pandemic, kay election time naman dayon, campaign period mo rin. Unsaon nga, dili ma-vote buying considered ang paghatag og ayuda sa usa ka politiko. In fact, at the start of the campaign period, bawal ang donations, no? Especially sa kandidato. They really cannot donate except those, ang exception was balawda na kanang mga customary, kanang mahatag kagahalad sa simbahan, kanang Domingo, kanang tithes ba? Sir, katong nga lockdown ba, pralitan din, mga yung tabang sa politiko rin, tagaan dito og tabang sa politiko, kaya na-lockdown man siya kay pandemic. Counted to as vote buying? I think so. Dapat magudi man dapat og naa ka ipaagi man nimo sa DSWD. Dili man na sa ingon nga ikaw mismo. In Nga fact, sa DSWD, wa man yung naong dito ngalan. kana lang. Kana if your purpose really is to help, Yes. basta wala imong daw imong galan dia. Baton. But yung purpose to kanang imong kandidatura na mo nabutangan jud ngalan. Butangan og gusani. So ang deadline para manghatag og ayuda nga dili counted as vote buying para sa information sa mga nandansa karon mga konsyal unsa diha. At the start sa campaign period. March March 25 sa local. March 25 oh. So March 24 panghatag na mo paspas ang mga ayuda para dili makonsider na nga vote buying ha. Kay mo na rin timanan po sa inyong mga botante nga nanghatag yung ayuda mo ra kay butaran, di ba? So, i-advance saan. no. Kana sa medyo kuan sa gamay kay kana lagi dili dungan ang atong nasyonal ug lokal no. Labi na sa campaign propaganda lisod kami mamili po ron lokal ni national ni mo na medyo lisod sa campaign removal no sa campaign materials karon no. And atong mga kandidato dili na kunta nila take advantage no. Kay wa ko boy kampanya gud. Okay ra man ang ako. Magauna to uban dili masuhil og uban. Alam po no yung ato latihado lagi ko ani kay naguna padakanay ba diba? So kana lang no, may urge to may kuan sa atong mga kaigsuonan especially sa atong kandidato, let's remain faithful to what is kung sa atong ginaingon na kita ba kanang let's not shed any blood and more blood para lang makadaog taho o makaana ta. Let's lagi ni board member istorya lang good bat lang diyo tama wala tay pasakitay no. Kana lang po na akong ahog mga dit. Thank you. Okay, thank you so much Attorney Elias Miguel from the panel. Limarlo Dagpin please. And then Wyatt, Akas, Edgar, and Board Member Lee. Daghang kay salamat sa atong mga pinalang bisita, ingon man sa atong mga pinalang paminaw. Nang hinaot ako mga daghang kita mga nagapupo informasyon la kalang bigitan sa paghahimuon nga bugnong lugaynon karong Mayo nabi. Daghang kay salamat ug hinapay Sunday. Okay, thank you so much Wyatt. Akas please. Happy Sunday and stay safe. Edgar Saranda. Okay, thank you very much, Attorney Labrador. Welcome to Dipolog. And thank you very much, Attorney Eric, for gracing kapihan sa Dipolog. Happy Sunday. Board Member Lee. Bike rider ako ni Dek, tanang membro sa Dipolog Eagles Club. Tunay GMM o turnover karon aras 3 sa hapon dito sa RG Center. Manghatag ka kayo da? Yun. Okay, thank you so much no. Sa ito ang mga panel, ingon man nilabi na gyud sa itong bisita gikan sa Commission on Elections, Attorney Jed Labrador. Take note mo ni atong bag-o nga COMELEC officer diri sa Dipolog City. So, pagitaan ninyo ni Ambungan, Batanon, Uguban pa, mo ni ulitaw. Okay, and ready to mingle. Okay. So, happy to na pa Valentine's Day. Murag diri ni makakita og date sa Dipolog. I-promote pa. Okay. And Attorney Elias Miguel also. Thank you so much, no, Station Manager Arnel Kwong sa Magic FM Live. Kita sa Facebook page sa Magic FM o ingon man sa Magic FM Radio 90.9 MHz. Dito sa studio, to dito si Belter Villanueva, Dexter Pahente, Jando, ang ingon man Silbert Adetico, yan atong IT Director sa atong kapihan sa Dipolog. So, ngayon kita, kinisi Edith Pahente ito mo yung regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Ngayon kaninyo, happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Sure. Wait. Pinag-iwa sila. Kita rumay na